Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga bayan. Ngayon po ay August 12 na. At ang balita po natin ay ngayon nga pong araw na ito ay pipirmahan ng ating Pangulo yung nasabing panukalang batas na mag-i-extend sa termino ng mga incumbent barangay officials at magpupuspon dito po sa nakatakda na December 1, 2025 barangay at sangguniang kabataan elections. Pero hanggang sa mga oras na ito mga idol at mga bayan, anong oras na po ba? Ang oras po ay alas 8:04. Ayan, alas 8:04 at August 12. Hanggang sa mga oras na ito ay wala pa pong batas na naitatayo yung ating pong mga mambabatas para ipagpaliban itong nakatakda na December 1, 2025 elections. So, sa makatwid, ibig sabihin lamang po ay hanggang sa mga oras na ito ay yung nakatakda pa rin na December 1, 2025, yun pa rin po yung nangingibabaw. Yun pa rin po yung umiiral. So, December 1, 2025 pa rin yung eleksyon ng barangay at sangguniang kabataan hanggang sa mga oras na ito, mga idol at mga bayan. So, kapag napirmahan ng ating Pangulo, mga idol at mga bayan, yung panukalang batas na lilipat sa eleksyon na yung original na katakda ay December 1 po talaga ngayong taon 2025 at gustong ilipat ng ating pong mga mambabatas base po doon sa nakasaad sa ratified bill din po sa panukalang batas na ginawa ng ating pong mga mambabatas na yung barangay at sangguniang kabataan elections ay gusto po nilang gawin sa November 2, 2026 mga idol at mga bayan. So kapag pinirmahan ng ating Pangulo po yun, ibig sabihin po ba ay November 2, 2026 na yung election? Sure na ba yun mga idol at mga bayan? Hindi pa po mga idol at mga bayan, hindi pa po napakalinaw po ng ating kasagutan. Hindi pa po malinaw na kapag pirmahan man ng ating Pangulo yung panukalang batas na yun at maging ganap na batas, mayroon pa rin pong haharang. Ulitin ko, mayroon pa rin pong haharang mga idol. Questionin po yan ni Atty. Makalintal na andyan po siya, nag-aantay lamang po mga idol na bayan. Ganon din po yung paniniwala, yung paniniwala po natin at yung paniniwala ng COMELEC sa pamamagitan po sa pangunguna ni Chairman George Garcia ay magkapareho po mga idol. Kaya napansin nyo, hindi po tumitigil yung COMELEC sa kanilang ginagawang paghahanda. Ang katunayan ay natapos na po nila yung 10 araw na voters registration at umabot po ng mahigit 2 million ang mga nagparehistro. So, napakarami po talaga mga idol mga bayan ang umaasa na matuloy itong barangay at sangguniang kabataan election ngayon pong December 1, 2025. So, panoorin po natin mga idol mga bayan ngayong paniniwala natin ay pareho din po sa paniniwala ni Chairman George Garcia na kahit pirmahan man po ng ating Pangulo ay meron pong question dyan si Atty. Makalintal. At kapag biglang nag-issue ng PRO yung Supreme Court ay ibig sabihin lamang po tuloy po yung December 1, 2025 barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So ito po, panoorin po natin mga idol at mga bayan. Kita nyo po, tinapos po namin kahapon yung 10 araw na registration na nagresulta ng more or less 2.8 million na mga bagong botante. First time po yan sa kasaysayan natin na ganyan kalaki sa napakaiksing panahon. At syempre yung po aming mga procurement process, itinituloy-tuloy po natin yan sapagkat syempre hanggat hindi naman po nalalagdaan yan at hindi napapublish, hindi pa po yan magiging ganap na batas. Sabi nyo nga po kanina, tama, August 14, pwede mag-lapse into law kahit hindi pirmahan ng ating Pangulo. Pero syempre, kahit pirmahan ng ating Pangulo at ma-publish, meron pupunta sa Korte Suprema upang questionin ang legalidad ng naturang panukalang batas.
At therefore, napakataas din ang posibilidad na biglang mag-issue ang Korte Suprema ng restraining order without preempting the action of the Supreme Court. Pagka po tumigil kami sa ganong klaseng pagkakataon, hindi po kami handa para sa December 1. And therefore, mas maganda po, tuloy-tuloy na lang muna yung ginagawa nating paghahanda. So ayun mga idol, mga bayan, maliwanag pa sa sikat ng araw yung naging kasagutan po ng chairman ng COMELEC na si Chairman George Garcia na maglalaps in tulo daw ito sa August 14. O di kaya kung pirmahan man ng ating Pangulo at maging ganap na batas, meron at merong pupunta sa Supreme Court para questionin, para tanungin yung legalidad ng nasabing batas, mga idol at mga bayan. So alam na po natin kung sino po yung pupunta doon po sa Supreme Court para questionin po yung legalidad ng nasabing batas. Yan po ay si Attorney Romulo Macalintal na kilala bilang isang election lawyer po, mga idol at mga bayan. Inaantay lang po ni Attorney Macalintal na maging Republic Act yung nasabing panukalang batas. At tsaka susugod itong si Attorney Macalintal doon po sa Supreme Court. Ngayon, kapag biglang nag-issue yung Supreme Court ng TRO, ibig sabihin po, temporary restraining order para pansamantalang pigilin yung pagpapatupad sa nasabing batas, ay yun po yung nakikita ni Chairman George Garcia na kapag bigla daw nag-issue ng TRO yung Supreme Court, baka hindi sila handa. Kaya sila po ay hindi po tumitigil, mga idol at babayan, sapagkat alam na alam po ni Chairman Garcia na meron talagang pupunta sa Supreme Court. Yun po yung isa sa mga rason kung bakit hindi po tumitigil yung COMELEC sa kanilang ginagawang paghahanda. Ang katunayan po, sabi ng ating kanina, ay natapos na po yung voters registration. Ibig sabihin lamang po sa darating po na barangay at sangguniang kabataan election ay meron po buboto sa sangguniang kabataan. Kasi nakapagparehistro sila nakapagparehistro po sila ng almost 2.8 million na mga bagong botante. Ganyan po karami, mga idol na bayan, yung naghahangad na makaboto, sapagkat karapatan po at kinikilala ng taong bayan na karapatan po nila na sila yung pumili, sila yung magluklok doon sa barangay officials na gusto po nila na maging leader sa kanilang mga barangay. O nakita nyo, mga idol, mga bayan, yung pagpupursige nitong ating pong Attorney Macalintal na dapat ay hindi po pinagpapaliban yung isang halalan na yun po ay naaayon po sa Supreme Court ruling na yung isang halalan nga po o isang eleksyon ay hindi po dapat na pinagpapaliban, sapagkat kapag ipinagpaliban po ito, mga idol mga bayan, ibig sabihin lamang po inaalisan na naman ng karapatan ang taong bayan na sila yung pumili ng gusto nila na maging leader sa kanilang barangay. At kapag pinuspon itong December 1, 2025 election, ibig sabihin lamang po hindi po nila nirespeto ito pong nasa konstitusyon, na kung ano yung nasa batas, yun ang dapat napairalin, mga idol at mga bayan. So mamaya ay o baka sa mga darating na araw ay abangan po natin kung talagang pipirmahan ng ating Pangulo para maging ganap na batas yung nasabing panukalang batas. Yun po yung ating abangan, mga idol at mga bayan. Napakanipis na lang po ng araw patungkol po doon sa nasabing panukalang batas na magpapaliban po sa barangay at sangguniang kabataan election. So hanggang dito muna yung ating update, mga idol at mga bayan. Maraming salamat po sa inyong panonood.